guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may question sa akin si Anlau, mega love shout out. So my daily routine daw. So hindi na ako pwedeng magpakita ng bahay ng amo ko kasi maraming inggitera sa buhay, maraming basher. Amo ko nga hindi nagalit, nakita naman sa CCTV na ginawa ko yun, na nag-vlog ako dito sa bahay niya. So yung iba or yung isa dyan is bida-bida. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ginawa ko na, kung ma-terminate ako naman yung ma-terminate. So, sabi ni Anlau is, ano nga ba pa, or yung daily routine ko daw, every day, kasi nga, nauubusan na siya ng gagawin sa bahay, maliit lang yung bahay, and nauubusan na daw siya ng gagawin. So, yung mga times na ganun, yung mga ganun is doon ka ma-homesick, ka. Alam mo yung dinadalaw ka ng lungkot or ng pagka-miss sa pamilya kapag wala kang gagawin. Kaya kailangan maging busy. So, ano nga ba yung daily routine ko? Gigising ako ng, sabi ng amo ko, 5:45, pero matigas yung ulo ko. Gumigising ako is 5:55. So, nagpipray muna ako. So, bababa ako dito sa kwarto, 5:58. And then, punta ako sa kusina, magluto ako ng pagkain ng bata hanggang alas 7 yan ng umaga. And pagkatas niyan, gigising yung amo kong babae, tapos gigising na din yung bata. Papalitan ko na ngayon yung bata ng pang school na damit. And then, aalis na sila. So, pag alis nila, uupo na ako. Aalis nila ng 7:30, uupo na ako. Kakain ako dyan ng almusal ko, tinapay, and magsi-cellphone. Nag-upload ng video. So, hanggang alas 8. Tapos, pagkadating ng alas 8, linis na ako niyan. Maghuhugas ako ng mga plato-plato na pinaglutuan ko. And mag-iinit din ako ng tubig ko. And then, pagkatapos, tsaka na ako ngayon magbibit-bit ng plastic na pupunta sa kwarto nila. Tatanggalin ko. May basurahan sila doon ng mga sipon-sipon nila. Kasi sipunin sila. Pero ngayon hindi na kasi nga malinis yung bahay. So, wala na silang alikabok na allergy sila sa alikabok. Nung bago ako dito, para silang lahat sinisipon. Ang daming basurang tissue kasi nga dahil sa dami ng alikabok. So, pagtatanggalin ko yung mga basura doon, papalitan ko ng plastic, and then may mga water bottle yan sila doon sa gabi kasi nauuhaw sila minsan. So, hindi na sila lalabas dito para kukuha ng tubig. Meron na sila nakahanda doon. Ayun yung kinukuha ko kasi hinugasan ko. So, dalhin ko yan sa kusina, tapon ko ngayon yung basura doon sa basurahan namin na malaki. And then, babalik ako doon sa kwarto, dala yung wet na towel, pamunas, and walis. Magta-tidy up na ako ngayon ng kwarto nila. Tanggalin ko lahat yung kumot, and then yung unan, pagpagin ko, tanggalin ko kasi yung amo kong lalaki, maraming lagas ng buhok. So, siya, parang doon siya, maraming lagas talaga yung buhok niya. Yun, tinatanggal ko, tas may mga bulbul yan dyan na natira sa kama. Tanggalin mo talaga. Kaya kailangan tignan mo, kasi kung ka lang, ayusin mo lang yung kumot nila and balik na uli. Pag tuklat nilang ganun doon sa kumot kasi matutulog na sila, makikita nila ngayon yung mga kalat-kalat doon, mga buhok-buhok nila. Kaya kailangan tanggalin talaga, iwas-was, and then tanggalin yung mga buhok. So, pagkatas ko mag-bed setting, ayan, and then walisan ko na din yung buong bahay. So, mula lahat-lahat hanggang kusina. And then, pagkatapos i-mop ko na yan. So, naggagamit ako ng Dettol, yung pang-mop. Ayan, and then pagkatapos ko siyang i-mop, yung sinampay, kukunin ko ngayon sa sampayan, lalagay ko sa sofa, and pang babaklasin ko ngayon yung mga hanger nila, pang ipit. Nakalimutan ko, nakasalang na din pala. Bago ako pumunta pala sa kwarto ng amo ko para linis, is sinalang ko na din yung labahan sa washing. So, maya-maya, tapos na yan, 1 oras ako kasi magwalis. So, tapos na yan, and then, tanggalin ko na ngayon yung mga sinampay, tanggalin ko yung hanger, yung clip, and then, isasampay ko na ngayon yung nilabhan ko. Yun, ipapalit ko. Yung mga natanggal ko na mga damit na hindi pa tinupi, nakalagay lang yan dyan sa sofa, nakatambak. Susunod kong gagawin is magmamap ako, tapos na ako magmap. Lilinisin ko ngayon yung toilet ng amo ko doon sa loob kasi ginagamit niya yun. And saktong mga alas 11, alas 12, bumabalik siya sa bahay. Kaya bago siya dapat bumalik, malinis na yung kwarto kasi minsan di na siya lumalabas. Kaya hindi na ako makakapasok doon. So, nandun yung CR, kailangan malinis na yon bago siya dumating. Kasi pag dating niya, diretso agad yan siya sa CR. Nagkukulong siya doon ng mga 30 minutes. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Ang tagal niya din i-flush yung niya doon. Yung
yung tae niya, bahala siya sa buhay niya, mabaho. So, doon lang siya, nagkukulong lang siya sa CR, and then lalabas siya, nakabihis, kukuha lang niya ng tubig, ng tea, and then sasarado niya yung pinto, pasok na siya doon sa kwarto, and then matutulog siya, minsan magpapahinga, minsan pupunta siya sa kwarto na computer room, and doon siya nakatambay. Hindi ko alam ang ginagawa niya doon. So, doon lang siya nakatambay, and then ako naman, pagkatas ko magsampay, balikan ko ngayon yung kwarto ng bata kasi yung mga laruan doon is pinagtatanggal ko, and that time, I think 11:30. So, pinagtatanggal ko yung mga laruan. So, ngayon, isasalansan ko ngayon isa-isa yung mga laruan, ibalik ko. Pagkatas ko ibalik niyan, balikan ko ngayon yung mga damit na hindi ko tupiin ko ngayon yan. Hanapin ko yung mga kailangan kong plansyahin, lagay ko muna sa gilid. Yung mga tinupi is okay na. So, kapag hindi pa dumating yung amo ko, yung mga natupi ko na, dadaling ko na dun sa kwarto nila, isasalansan ko. So, yung mga kailangan plansyahin, iiwan ko muna sa sofa. And then, pagkatapos is, kukuha ko ng basang towel, punasan ko yung mga kwarto, dito yung living room and yung sofa, punasan ko din. And pag natapos na ako doon, punta na ako sa CR dito na nililiguan ko, lilinisin ko na ngayon yung CR na yon. And then pagkatapos ko na punta ako sa kusina kasi alas 12 na yan, alas 12 na mahigit, punta ako sa kusina, kakain ako doon ng tanghalian ko. Yung ginagawa ko pala is sinasabay ko na yung pagkain ko sa pagluto ng pagkain ng bata. So yung kanin sinasabay ko na, and then pag magluluto ako ng ulam niya, luluto din ako ng ulam ko. So kaya nilalagay ko na yan sa baunan. Tanghali may pagkain ako. So pupunta ako sa kusina, kakain ako doon, and then yung mga water bottle nila na galing doon sa loob ng kwarto, ginamit nila nung gabi, is huhugasan ko ngayon. Katas ko hugasan yan, punta ako dito sa sofa, and magpaplansya na ako ngayon. Natatapos ako minsan 1 ng hapon, and then pagdatapos ko na yan, ibalik ko doon sa kwarto ng amo kong babae. Pero kung nandun na siya natutulog, nilalagay ko lang muna sa kwarto ng bata, may sabitan doon sa likod, and then pag nagising na siya, doon ko na ilalagay. So pagkatas niyan is yung mga basahan na ginamit namin sa CR, pamunas ng kamay, ayan, sa paa, yan, pinagkukuha ko lahat yan and lalabhan. So minsan may mga ekstrang palaban na hand washing, yung mga damit na bago. So doon na tapos yung ano ko, mga alas 2 na ako niya natatapos ng trabaho ko. And then akyat na ako dito sa kwarto, matutulog ako ng 1 oras, bababa ako ng alas 3. Minsan kapag may time pa ako 1:00 and tapos walang plansyahin, tapos yung amo ko magsasabi na sunduin ko yung bata, so kailangan ko ngayong gayatin na yung mga lulutuin ko mamayang gabi. So yung mga carrots, gayat na yan, carrots, mais, yan, and then yung mga karne nakahanda na yan, para pag uwi namin galing sa school is isasalang ko na lang. So alas 3 is gigising ako, papalitan ko ngayon yung mga tasa nila, and then yung damit ng bata na susuotin sa gabi, hinahanda ko na yan, lagay ko lang dyan sa sopa, and then aalis na ako ngayon. Susunduin ko na yung bata doon sa may bus stop, sa may school bus, and then magtatagal muna kami sa park, 30 minutes doon, and lakad namin, mabagal pa kasi nag-uusap pa kami, dami pa naming hanash. Papasok pa kami ng Uniqlo niyan kasi nga maghahanap ako ng sale. So sasamahan niya ako ngayon na mag-ikot-ikot muna sa Uniqlo. Ayan, pumapasok kami ng DS Grocery, lalo pag may mga kung ano-ano dyan, tinitingnan ko din para sa day off ko, yun na yung kukunin ko kasi malapit lang yung pinipick upan ko sa kanya dito sa bahay. And then, punta kami ng park, laro kami doon minsan 45 minutes. Pag alam kong walang lulutuin sa gabi, tinatagalan ko yung yung hanas namin doon sa park para pag uwi dito, malapit ng gumabi. So, wala na akong masyadong gagawin. Hindi ko na makikita yung amo ko na matagal. And then, pag uwi namin, kakain siya ng merienda niya. And ako naman sa kusina magluluto. Mag-start na ako magluto niyan, isalang ko na lahat. Pagkatas niya kumain ng merienda, diretso na kami ligo na yan siya. Ayan. And then pagkatapos niya maligo, i-blower ko lang and pabayaan ko na siya dyan na maglaro. Diretso uli akong kusina, magluto, patuloy ko yung luto, and yung mga bag niya na galing sa labas, mga pack lunch, mga ganyan. So panglilinisin ko yan ng wipes. And then, ayun, mamaya lalabas na yung amo kong babae, tapos na ako magluto. And then, kakain na sila. Pagkatas, nakakain na sila, and then nakahanda na yung mesa, tapos na nandyan na nakalatag na yung mga pagkain. Lakas ng kidlat. Tsaka ako ngayon magpapaalam na maliligo ako. Hanggat hindi ako
nakakaligo kasi galing akong labas, hindi ako pwedeng umupo kahit saan. So tayo lang talaga ako bago ko tapos maligo na ako. Pagkaligo ko, diretso na ako kain ng hapunan. Tapos niyan, magbuhuhugas na ako. Hugas ko minsan 1.5 hour, dala na yung tidy up sa kusina. Kasama na din yun yung paghahanda ko ng para pang umagahan bukas ng umaga and tanghalian ng bata, yung pack lunch niya. So inahanda ko na yan sa gabi, yung mga karne, minamarinate ko na yan, yung mga gulay, nililinis ko na yan. Pagkatas niyan is magwalis lang ako kasi mga alas 9, papasok na yan sila doon sa kwarto, matutulog na yung bata. So ako magwawalis na ako, maglilinis na, handa ko na yung uniform ng bata. And pagkatas noon is papasok na ako dito sa kwarto kasi tapos na akong maligo, toothbrush doon sa kusina, and pasok na ako dito sa kwarto. So minsan nakakapasok ako dito alas 10, 10:30. Advantage kapag magsusundo ako ng bata. Sundo ko kasi ng bata Monday, Wednesday, tsaka Thursday. Yung Tuesday, may activity yan siya, nag-exercise siya, yung mama niya yung sumusundo. Friday, wala kami dito kasi pupunta kami dun sa matatanda. Napapagod lang ako kapag Friday, kapag pumupunta kami sa matatanda. Kasi doon na kami buong araw. Lakas ng kidlat. So, doon na kami buong araw. Aalis ako dito alas 2 ng hapon. Uuwi kami minsan is alas 10 na ng gabi. So, Friday talaga ako pagod kasi pag uwi ko marami pa akong lilinisin. So, mga alas 12 na ako natatapos. Katulad kagabi, alas 12:30 na ako natapos. And paglabas ng amo ko, sabi niya, gising ka pa? Sabi ko, di pa ako nakaligo. Sabi niya, pasensya na, late tayo nakauwi. Sabi ko, okay lang. Tapos, ayun lang, ganun natatapos yung daily routine ko. Mabagal lang siguro ako, pero okay naman yun. Yung Indonesian nga, nai-stress siya sa buhay niya doon sa parents ng amo kong babae. Nag-ano siya ng mga problema niya doon. Sabi ko sa kanya, lumaban siya, and sabi niya sa akin, ikaw okay ka lang doon? Sabi ko, oo, lumalaban kasi ako. Sabi ko, pag galit siya, wala akong pakialam. Sabi ko, hindi naman yung parating nagagalit. And then sabi niya sa akin, pero alam mo ba, parati yan siya nagsusumbong sa mama niya dito, tumatawag yan araw-araw. So, hindi ko na lang yung ganyan. Wala akong, sabi ko, I just let it. Wala akong pakialam kahit na magsumbong ka dyan, minuto. Yun yung nasa isip ko. Hanggat hindi mo ako sinasaktan, hanggat hindi mo ako inaaway or hindi mo ako walang problema. So, pagkatas nun is, hinayaan ko lang. Kasi negative yun eh. Hindi mo pwedeng ilagay sa utak mo yun and sa ano mo na, ay, pinagchichismisan nila ako, sinisiraan ako ng amo ko, ganun. Kasi ma-stress ka lang, hayaan mo, as long as hindi ka sinasaktan, walang pakialamanan. Ganun yung nasa isip ko. So, umulan na guys. Isarado ko muna yung pinto doon sa kortina doon sa kabila kasi baka mapasukan yung printer doon masira. So, bye-bye. Love you all.